Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Rebecca. Dear Kathy G. Magandang araw sa inyong lahat at sa bumubuo ng inyong programa. Ako po si Rebecca, I'm 30 years old. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang parte ng aking buhay na hindi ko makakalimutan kailanman. Sana'y magkaroon ng pagkakataon na ito ay inyong maisabuhay sa pamamagitan ng drama dahil ako ay isang tagahanga ng inyong station. Napakaganda ng mga kwento na ibinabahagi nyo, Kathy G. Pero alam kong hindi magpapahuli ang kwento ko. Nangyari ito, 18 years old pa lang ako, Kathy G. Pero dahil hindi ko pa alam ang gusto kong kuning kurso sa kolehiyo noon, nagdesisyon muna si Mama na ipadala ako sa aking lola nena sa probinsya upang doon ay makapagbakasyon at makapag-isip-isip daw ako ng gusto kong kurso. Doon ka muna sa lolo ninyo mo. Naman, bakit mo naman naisip yan? Pwede naman dito na lang ako mag-isip-isip bakit kailangan sa probinsya pa. Becca, bakasyon ngayon. Wala ka namang gagawin dito sa bahay. Maigi na naandun ka sa probinsya para may kasama naman ng lolo ninyo mo. Ma, ayoko pong umalis. Dito lang ako. Ayoko magbakasyon, no? Tapos wala kang gagawin kundi maglakwatsa kasama yung mga barkada mo. Kung pupunta ka sa probinsya, maaalagaan mo pa yung lolo ninyo mo. Naman bakasyon ko nga po, di ba? Tapos pag-aalagain niyo po ako na matanda. Aba, Rebecca, yung bunganga mo, ha? Hindi kung sino lang na matanda ang aalagaan mo. Lolo mo yun. Sungit-sungit nun Di naman po kami magkasundo nun. Matanda ka na, Rebecca. Matuto kang umunawan ng mas nakatatanda sa'yo. Gusto mo bang paglaki mo ayawan ka rin ng mga magiging apo mo? Diyos ko naman, Ma. Hindi ako magkakaanak, pwede ba? Hindi ko sinabing mag-anak ka na ngayong bata ka. Ang sinasabi ko sa'yo, dun ka muna sa probinsya. Mag-isip-isip ka doon habang inaalagaan mo ang lolo mo. Kung pwede lang, ako na ang uuwi't magbabakasyon. Ako na lang gagawa niyan at di na kita aasahan. Then file a leave, Ma. O tapos, di wala tayong kakainin araw-araw. Marami ka bang pera, ha? Sige, ako na lang magtatrabaho, Ma. Ikaw na kay lolo ninyo, ha? Isa pa, Rebecca. Kanina pa ako naiinis sa kasasagot mo, ha? Nitong mga hugasin, hindi mo magawa ng kusa. Tapos sasabihin mo sa akin ikaw ang magtatrabaho. Ano bang balak mo, ha? Balak mo ba kaming patayin sa gutom? Napakatamad mo. Naunahan niyo lang po ko dyan, Ma. Tumigil ka na, Rebecca. Nauubos ng pasensya ko sa yung bata ka. Umakyat ka na at mag-ayos ka na ng mga gamit mo dahil maaga pa tayong aalis bukas. Pero Ma, akyat na sabi. Nakakainis. Saan ba yung phone ko? Ayun. Matawagan nga si Jello. Hello? Hello? Ano ba yan? Ikaw ang tumawag, ha? Parang bakit ikaw pang naistorbo ko? Pasensya ka na. Nakakabadrip kasi dito Bakit? Ano bang nangyari? Ano namang pinagawa niyo ni Tita Linda? Ano ba naman kasing mga ginagawa mo? Anong ginawa ko? Anong ginawa niya? Ipapadala ba naman ako sa probinsya para pagbantayin ng matanda? Sinong matanda? Di si lolo ninyo. Lolo mo? Hindi, lolo mo. Kakasabi ko lang, di ba, na lolo ko nga. Kakasabi mo lang, lolo ninyo Malay ko ba kung lolo ng kapitbahay niyo yun? Lolo ko nga, Jello. Ano namang nirereklamo mo? Lolo mo nga yun. Kailangan pa ba i-explain sa'yo isa-isa, ha, Jello? Bakasyon. Bakasyon ngayon.
Tapos ako, nandun ako sa probinsya, mag-aalaga ng matanda. Paano na yung bakasyon ko? Maganda kayang magbakasyon sa probinsya. Buti ka nga may inuwi ang probinsya eh. Kami nga, andito lang ang buong bakasyon, magtsatsaga lang sa usok ng Maynila. Ano namang gagawin ko doon, Jello? Napaka-boring doon, no? Wala nga akong kaibigan doon. Baguhin mo kaya yung ugali mo, tapos makipagkaibigan ka, tapos. Bye na, parating na airpod ko. Lukong yun. Basta na lang ako binabaan. Wisit. Kathy G, ayaw na ayaw kong umuwi sa probinsya. Nandito sa Maynila ang mga kaibigan ko, nandito ang mga galaan. Iniisip ko pa lang kung gaano ka-boring sa lugar na yon ay sobrang naiinis na ako. Nagsisisi ako kung bakit hindi na lang ako nagdesisyon agad sa kukunin kong kurso at naisipan patuloy ng mama ko na pauwiin ako ng probinsya. Bukod doon, naiinis talaga ako, Kathy G, at kung bakit kailangan ko pang alagaan ang lola nena ko. Napakasungit ng lola ko na yon. Kahit nung nabubuhay pa ang lolo, ay napakasungit niya talaga. Lalo na nung nabiyuda siya. Kaya nga hindi ko talaga alam kung paano ko pakikitunguhan ang aking lola. Tapos ngayon, gusto pang paalagaan siya sa akin ni mama. Teka, iabot mo nga tong bayad. Bayad ho, Manong. Salamat. Pa, kamusta na po kayo? Ito po ang apo ninyo, si Rebecca. Magandang umaga po, lolo ninyo. Bless po. Ito na ba si Becca? Opo, pa. Napakatigas ng ulo ng batang to. Kayo na ho bahala, ha? Mama, aba totoo naman. Johnny, pakikuha nga ng mga gamit nila at ipasok mo na sa loob. Sige po, lolo ninyo. Ako na magbubuhat niyan, Linda. Johnny, andyan ka pala. Kamusta ka na? Ayos naman, Linda. Anak, ito si Tito Johnny mo. Kababata ko yan. Siya ang naaasahan ng lolo mo dito sa mga halaman niya. Kaya tingnan mo, ang kaganda, di ba? O Johnny, anak ko nga pala si Rebecca. Magandang araw, Rebecca. Akin na yung dala mo. Ako nang bahala dyan. Sige po, salamat. Naku, salamat Johnny ha. Tara na, pumasok na kayong mag-ina ng makapag-almusal na. Wow pa, ikaw nagluto lahat ng to? Hindi ako. Si Lisa ang naghanda niyan. Hindi nyo na siya naabutan. Kailangan niya kasing umalis kanina. May importante siyang lalakarin. Pero babalik naman siya bukas. Sige na, maupo na kayo at mag-almusal na. Ma, kailangan mo ba talaga akong iwan dito? Ano na namang problema mong bata ka? Nandito ka na. Ma, sama na lang ako sa'yo. Parang may aswang dito eh. Anong aswang? Dito ako lumaki, wala namang aswang dito, anak. Pag ikaw narinig ka ng lolo mo, mananagot ka talaga. Masama na lang ako. Buti naman gising na kayong mag-ina. Bumaba na kayo at nakapaghanda na si Lisa. Good morning po, Lolo. Sige pa, susunod na lang ho kami. Ayusin ko lang sandali tong mga gamit ko. Sige. Huwag niyo nang tagalan at lalamig yung pagkain. Opo pa. Andiyan ka na pala, Iha. Nakaalis na bang mama mo? Kaalis lang. Mahilig ka rin pala sa mga halaman.
Gusto ko lang silang pagmasdan pero hindi ko alam paano sila alagaan eh. Nakapagtanim ka na ba? Hindi ko pa nasusubukan eh. Gusto mo bang matuto? Naku, hindi na ako. Baka masira ko pa po yung mga halaman ng lolo ko. Mapapagalitan pa ako nun. Alam mo gaano kasungit ang lolo mo ah. Wala pa rin pinagbago. Masungit pa rin yun mula noon hanggang ngayon. Ganyan pag tumatanda ng mag-isa. Ikaw, may kasintahan ka na ba? Ay, wala ho. Bakit naman? Napakaganda mong bata. Wala bang nanliligaw sa'yo? Wala ho. Namumula ang pisngi mo ah. Nahiya ka ba? Totoo namang maganda ka, Becca. Johnny! Diyan ka lang pala. Yung rosas ko bakit parang nalalanta na to? Dinidiligan mo ba ito ng maayos, ha? Opo, Lo. Papunta na po ako dyan. Galit na naman siya. Kathy G, simula nung mga araw na yon ay may giliw na akong nakikipag-usap tuwing umaga kay Joni. Kaedad ni Joni ang mama Linda ko, Kathy G. Pero ayaw niya magpatawag sa akin ng kuya or tito. Lalo daw siyang tumatanda. Cool si Joni, Kathy G. May itsura, matino, may sense of humor at napakahusay mag-alaga ng mga halaman niya. Kaya nga't ipinagtataka ko noon kung bakit binata pa siya. Dumaan ang mga araw na enjoy ko naman ang probinsya. Maaga akong gumigising upang maabutan ko sa hardin si Joni. Nakasunod ako sa kung saan siya pumupunta, Kathy G. Nagkokwentuhan, nagtatawanan lang kami tuwing umaga. Kathy G, ramdam ko na unti-unting may pagbabago sa buhay ko. Masaya. Masaya pala sa probinsya. Kathy G, hindi ko inakala na magiging okay naman ang pagtira ko sa probinsya nila mama. Ni hindi nga ako naaligagang mag-cellphone. Yung cellphone lang ng cellphone. Mas gusto ko pa makipagkwentuhan sa labas ng bahay sa mga tao. At mas gusto kong kabanding si Joni tuwing lalabas ako. Mukhang masarap ang tulog mo kagabi at maganda ang gising mo ah. Wala. Anong wala? Nakikita ko lang yung mga ganyang ngiti sa mga taong in love. Ha? Hindi ah. Maganda lang yung tulog ko kaya magaan yung gising ko. Becca! Pinapatawag ka ni Lolo Ninyo. Ha? Sige, Lisa. Diyan ka na muna, Johnny ha. Hinahanap na ako ni Lolo. Sige. Kuya Johnny, Bakit Lisa? napapansin ko parang masyado kayong malapit ni Becca. Anong problema dun? Kaedad mo na yung nanay niya, Kuya Johnny. Hindi ko nakakalimutan yon. Bakit? Ano bang problema? Lisa! Nasaan ka na ba? Wala. Sige na, hinanap na ako ni Lolo. Lisa! Samahan mo nga itong si Becca papunta sa palengke. Opo, Lo. Hawak mo na yung listahan, Becca. Siguraduhin yung dalawa na kumpleto yan na pinabibili ko sa inyo bago umuwi, ha? Naiintindihan nyo ba? Opo, Lo. Mauna ka na sa labas. Pakibukas na lang ng gate. Kukuha lang ako ng payong. Sige. Pasensya ka na, natagalan ha. Hinanap ko pa kasi itong malaking payong eh. Ayos lang, Lisa. Tara na, saan ba tayo? Dito tayo. Bili muna tayo ng soft drinks dun sa tindahan ni Aling Flor para naman may mainom tayo habang naglalakad. O sige. Aling Flor, pabili nga po. 2 soft drinks, pa-plastic na lang. Siya ba yung apo ni Aling Nena? Opo, si Rebecca. Magandang bata pala. Kaya naman pala. Maring Flor!
pabiling nga ako ng 2 sabong panlaba. O, eto na ho yung bayad namin, Aling Flor. Aba, Lisa, sino tong magandang kasama mo? Ayan yung apo ni Manay Nena, Mare. Ay, siya nga. Aba, totoo na. Maganda ang dalagang to. Oh, ito na nga ang soft drinks niyo, Lisa. Salamat ho. Tara na, Becca. Nakita mo, Rosa? Oo, siya nga. Maganda bata nga. Kaya naman pala. Nako, hindi malabo. Binata si Johnny. Maitsura din naman kahit may edad na. Pero, Santo Santissima, kaedad na ng nanay niya ang karelasyon niya. Patawarin! Aba, hindi mo naman masisisi ang dalagang yan. Baka kahit ikaw nga magkagusto ka kay Johnny. Hoy, ano ka ba? Parang nagkagusto nga sa akin yan si Johnny nung kabataan ko. Parang ang sulap niyan sa akin eh. Naku naman, Rosa. Kahit kailan hindi ko nabalitaan na nagkagusto sa'yo yan si Johnny. Anong hindi? Alam yan ng mga taga sa atin. Ano ka ba? Ito na nga ang sabon mo. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo. Ay nako, eto bayad. Diyan ka na nga. Lisa, Becca, asan ba mga batang ito? Lolo Ninyo! Andito po ako sa likod ng bahay. Ba't pumarindi nga kayo muna dito at maitatanong ako? Lo, bakit po? Nasaan ba si Lisa? Baka nasa kwarto na po niya. Gabi na po kasi, baka tulog na po yun. Oo, gabi na nga. Nagtataka ako bakit bukas na bukas pa ang bahay? Natulog na si Lisa nang di man lang nag-aayos at nagsara ng pinto. Lo, wag niyo na pong gisingin. Ako na pong bahala magsara ng bahay. Matulog na rin po kayo. Oo, sige. Siguraduhin mong maayos ang pagkakasarado, Becca, ha? Opo, Lolo. Good night po. Ay, muntik na yun ah. Makapagsara na nga ng pinto. Kathy G, hindi naging mahirap gaya ng iniisip ko ang bakasyon ko sa probinsya. Sa totoo lang ay parang ayoko na ngang umalis doon. Nagagawa ko na malaya ang gusto ko, walang pumipigil, walang nakikialam. Si Lolo naman ay madalas kain-tulog lang siya dahil mahina na rin ang katawan nito. Wala na siyang lakas para intindihin pa ang ibang bagay sa paligid niya. Kaya nga siya ang may mga kasama, si Johnny at si Lisa. Sila ang gumagawa ng mga bagay na hindi na kayang gawin ng aking lolo. Ang akala ko noon ay magtutuloy-tuloy lang ng walang problema ang mga palihim kong ginagawa. Akala ko noong walang kaalam-alam na sina lolo ay palihim na rin palang nagsusumbong sa aking Mama Linda. Nagulat na lang ako, Kathy G, ng isang umaga ay biglang dumating ang aking nanay. O, eto ho, bayad. Salamat. Oy, Rebecca. Bakit po kayo nandito? Anong kalokohan tong pinagagawa mo, ha, Rebecca? Ha? Anong kalokohan po, ma? Ikaw, Johnny, hindi ka na nahiya. Parang anak mo na si Rebecca. Huwag na kayong magkailang dalawa. Kalat na kalat na dito ang ginagawa ninyo. Linda, huminahon ka. Naglalapitan yung mga kapitbahay natin sa lakas ng boses mo. Ano naman kung maglapitan yung mga yan? Sila rin naman na nagkakalat ng chismis, hindi ba? Aba, Linda, ang bibig mo, parang pinapatamaan mo kami. Oo nga, bakit parang kasalanan namin ha, Linda? Aba, kung natamaan kayong dalawa, hindi ko nakasalanan yon. Aba, wala naman kaming sinabing hindi totoo, Linda. Nakikita naman ng mga tao dito paano magharutan yung anak mo at si Johnny. Harutan? Anong harutang pinagsasabi mo, Rosa? Huwag ka na nga magkaila.
Alam na naming lahat. Tama na yan. Pumasok nga kayong lahat sa bahay. Doon na tayo mag-usap. Nako, maigi pa nga, ka na. Puwera sa inyong dalawang chismosa. Tatay ninyo, kasama kami dyan. Oo nga, tatay ninyo. Dapat andun din kami. Kapag hindi kayo lumaya sa bakuran ko, ipapabarangay ko kayong dalawa. Labas! Mga walang magawa sa buhay nila. Mga chismosa! Walang magsisigawan ha. Mag-usap-usap tayo ng maayos dito sa loob. Naiintindihan niyo ba? Lolo ninyo, ano ho bang nangyayari? Ikaw ang dapat tinatanong namin. Ano pumasok sa isip mo, Johnny, at nagawa mo to? Ano bang sinasabi mo, Linda? Ma, tama na. Tayo na lang ang mag-usap. Isa ka pa. Napaka-rebelde mo. Pinadala kita dito para magtino ka. Para umayos yung magulo mong utak. Pero ano tong ginawa mo? Pumatol ka pa sa mas matanda sa'yo. Ha? Teka, anong pumatol sa mas matanda? Hindi ka na nahihiya talaga sa balat mo, ano, Johnny? Parang anak mo na si Rebecca. Wala ka bang konsensya? Teka lang, Linda. Magdahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Johnny, sorry. Sorry talaga na damay ka pa. Hindi ko naman alam na aabot sa ganito eh. Becca. Huwag kang magsosorry sa lalaking yan. May kasalanan ka. Pero mas malaki ang kasalanan niya. Idedemanda kita, Johnny. Ma, tama na. Please lang po. Anong tama na? Pinagsasamantalahan ka ng lalaking to. Ang pagiging immature mo. Hindi ka naman makikipagrelasyon sa kanya kung hindi kanya pinilit, hindi ba? Relasyon? Sinong may relasyon? Kami ni Becca? Ma, tama na po, please. Teka, anong relasyon? Sino nagsabing may relasyon kami ni Becca? Hindi mo ba alam na lamang kayo ng chismisan dito sa barangay, Johnny? Tuwing umaga nakikita kayo ng kapitbahay sa hardin. Pero, lolo ninyo, nag-uusap lang kami ng apo mo. Marami lang kaming napagkakasundo ang mga bagay kaya madalas kaming masaya. Pero, relasyon? Parang anak ng tingin ko dito. Hindi ba, Becca? Aminin mo na ang totoo. Pinagsasamantalahan ng lalaking to ang kahinaan mo, Becca, hindi ba? Linda, hindi ko magagawa yan sa anak mo. Magsalita ka, Becca. Sabi mo sa kanila ang totoo. Huwag mo nga tinatakot ang anak ko. Huwag kang matatakot sa kanya, Becca. Sabihin mo ang totoo. Idedemanda natin ang lalaking to. Becca, magsalita ka. Bakit ayaw mong sabihin sa kanila ang totoo? Huwag mo nga sabing takutin ang anak ko. Tama na! Si Lisa po ang karelasyon ko. Ano? Kayo ni Lisa ang magkarelasyon? Opo, Lolo. Anong kalokohan to, Becca? Ma, hindi po si Johnny yung karelasyon ko. Si Lisa po. Malapit lang talaga kami ni Johnny sa isa't isa dahil marami po kaming napagkakasunduan eh. Hindi ko naman po alam na pinagchichismisan na po pala kami ng mga kapitbahay. Yun po yung banding namin eh. Sa garden po tuwing umaga. Pero Becca, di mo nabanggit sa akin na may relasyon kayo ni Lisa. Wala pa kasing nakakaalam na natibo ako. Tibo ka, Rebecca? Opo, tay. Tibo po si Rebecca. Ma, alam mo? Alam ko, anak. Nanay mo ko. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang kasama mo buong buhay mo. Natural alam kong pusong lalaki ka. Hinihintay lang kitang umamin sa akin, anak. Nung nakarating sa akin ang chismis na karelasyon mo si Johnny, ang akala ko, nagkamali ako ng tingin sa'yo. Ma, tibo po ako, pusong lalaki. At nung una kong makita si Lisa, parang bumagal po yung ikot ng mundo ko. Sorry po, Lolo. Hindi po namin sinasadya na bastusin kayo sa pamamahay niyo. Hindi lang po talaga namin alam kung paano kasi namin sasabihin sa inyo na gusto talaga namin ang isa't isa. Wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa loob ng pamamahay ko. Hindi ko natunugan na nagkakagustuhan na kayong dalawa. Bibihira ko nga kayo makitang dalawa na nag-uusap eh.
Dahil si Johnny ang lagi mong katawanan. Kaya pala kami na-chismis dahil lang doon. Ang sarap pala talagang busalan ng bibig ni Rosa at ni Flor. Pasensya ka na, Johnny. Kasalanan ko. Naiskandalo ka patuloy. Wala yun, Linda. Huwag mong intindihin yun. Sanay na ako sa bungangan ng mga chismosa nating kapitbahay. Wala yun. Ma, gusto ko po sanang ipakilala kayo ng maayos sa girlfriend ko po, si Lisa. Kayong dalawa pala. Aba, ang galing nyo magtago. Kahit ang mga matitinik na chismosang si Rosa at Flor, hindi natunugan ang relasyon nyo. Kaya pala laging nakadungaw sa bakuran ng hardin yung dalawang yun pag umaga. Nagba-vitamin chismis pala. Kathy G, parang ginulo ko ang tahimik na probinsya sa pagdating ko. Hindi ko alam na pinagchichismisan na pala kami ni Joni. Noon ay malaking bagay ito dahil kaedaran siya ng nanay ko. Pero ang totoo, kami talaga ni Lisa ang magkarelasyon. Mahal ko si Lisa, Kathy G. Binago niya ang takbo ng buhay ko. Nagkaroon ako ng sigla at ng direksyon. At sa mga patago naming pag-uusap ay natulungan niya akong magdesisyon ng kursong gusto ko. At sa totoo lang, nagkaroon ako ng gana na ituloy ang aking pag-aaral. Ngayon nga ay guro na ako sa isang eskwelahan ng mama Linda ko, Kathy G. Yes, dito na po ako naninirahan sa probinsya simula noon. Dito ko tinapos ang pag-aaral ko at kasama ko pa rin sa buhay ang mahal kong si Lisa. Magkaramay kami sa pag-aalaga kay Lolo hanggang siya ay mawala, 5 taon na ang nakakalipas. Pinamana ni Lolo sa amin ni Lisa ang bahay niya sa probinsya. Hindi ko inakala na mas maganda pala ang plano ng Diyos para sa akin. Naisip ko nga noon ay hindi ako sumunod sa kagustuhan ng nanay ko na dalhin ako sa probinsya. Nahanap ko pa rin kaya ang buhay na meron ako ngayon. Miss Kathy, hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa pagpasa ng aking liham. Sana ay nagustuhan nyo ang kakatuwang storya ng aking kabataan. God bless you. And your program, Lubos na Nagmamahal at Nagpapasalamat. Becca. Love Me, Kathy G.